Hello everyone, hello mga ka-jungle. For today's video, I'm going to share with you how to take care of this lucky plant called Sansevieria transfasciata laurentii, o tinatawag itong golden snake plant sa kanyang common name. Alam ko na ilan sa inyo merong ganitong snake plant. Kaya naman, sa mga hindi pa o nagbabalak pa lang mag-alaga ng ganitong snake plant na napakaswerte, so, ito yung video para sa inyo dahil i-share ko sa inyo kung paano alagaan ito. So, this one is growing here in my garden. Actually, para mga 6 months already. So, this is a very beautiful and stunning plant. It has a edge pointed leaf. Tapos, ito yung snake plant na variety na may golden sa gilid ng kanyang dahon. Yung ibang snake plant, wala, diba? Wala siyang variegation. Pero ito, yellow yung variegation niya. Ang kinaganda dito sa snake plant natin ay ito yung variety ng snake plant na mabilis tumubo at maparami. So, mabilis sila magka-shoot dito sa kanilang mga roots. Mabilis sila magkasuloy. Ang kinaganda dito sa ating mga laurentii na mga snake plant is kahit hindi po siya alagaan ng maganda or i-overcare. So, itong mga snake plant na ito is native to Madagascar, Asia, and Africa. Pero dito sa atin, dito sa Pilipinas, talaga namang nagtatrive at tumutubo sila mga ka-jungle. Kaya naman, kahit saan makakakita tayo ng mga snake plant and then pinapaniwalaan na swerte ito. It's a popular of its incredibly easygoing nature. It can tolerate low light and drought and its air purifying capabilities. So the easiest way to kill this plant is to overcare for it. So ayan, sa madali ng salita daw, kapag gusto nyo mamatay yung ganitong halaman is overcaring for it. Kaya naman, huwag nyong i-overcare ang inyong mga snake plant para mabuhay sila. Like, ibig sabihin ng overcare, like over-dilig or over-water, over-fertilizer, overcare, something like that. Mamamatay yung ating mga snake plant. So, this plant is like easy care and easy-going snake plant. Kahit ilagay nyo lang sila sa loob ng bahay, tutubo at tutubo sila through indirect sunlight. So each plant has a unique size and shape, fluctuated with the season, so all measure are shown as a range. Plant care tips of this snake plant mga ka-jungle: it thrives in a medium to bright indirect light but can tolerate low indirect light. So you can water every 2 to 3 weeks, allowing the soil to dry out between waterings. Expect to water more often in bright light and less often in a low light. You might be surprised to know the snake plant is a drought-tolerant succulent. So, ibig sabihin yung ating mga snake plant when it comes to the sunlight requirements, so kayang-kaya niya i-tolerate both indoor and outdoor. Ibig sabihin, pwede siya sa gardening or sa landscape. Pwede din po siya sa indoor or like between indirect sunlight. For example, ilalagay nyo sa malapit sa bintana o malapit sa inyong pintuan. Pinakamagandang pwesto sa pintuan, mga ka-jungle. When it comes to watering or pag didilig dito sa ating mga snake plant, sabi ko nga, hindi po siya dapat didiligan ng masyado dahil nga it's a semi-succulent. So, maraming mga instances yung mga snake plant yun nagkakameron ng yellow leaf and parang ano sila, nalulusaw dahil nga na-overwater nyo yung inyong mga snake plant. But since today, malapit na ang summer mga ka-jungle, medyo mainit na ang panahon, kailangan nila ng dilig talaga. Kailangan nila like 3 times a week ang pagdidilig ng ating mga snake plant para as in ma-achieve natin yung ganda ng snake plant. Dahil sa sobrang init, natutuyo yung kanilang mga soil, I mean, tutuyo yung kanilang mga roots. So, kailangan nila ng dilig. When it comes to fertilizer naman mga ka-jungle, I do fertilize this snake plant, especially a golden snake plant, kasi mas gusto nila na fertilize sila. So, I use MSG or 14-14-14. Meron din tayong ganon. At pwede kayong mag-use din ng banana peel when it comes to outside or nasa outdoor. Pero, kung gusto niyo walang fertilizer, okay lang. Pwedeng-pwede.
So, depende lang sa inyo kung gusto nyo mag-fertilize ng inyong mga snake plant. But totally, I will not recommend like fertilizing this like once a month. You can fertilize this like 6 months talaga ang pag-fertilize ng mga snake plant. 6 months, pagitan like or a quarterly para hindi sila ma-over-fertilize. Kasi overcaring this plant can kill this our snake plant. So when it comes to pest infestation o paano maiiwasan ang mga insekto na dumadapo dito para hindi sila mamatay or malusaw, something like that. So for me, in my experience, caring a snake plant, wala masyado ako nakikita na kinakain siya ng mga insekto. Siguro ayaw ng mga insekto ng ating snake plant dahil makapal ang dahon nila. Hindi ko pa na-experience na kinain to ng mga caterpillar or anything or aphids man lang. Hindi sila nadadapuan ng ganun. I don't know, ibig sabihin yung mga snake plant are can tolerate something in the wild, di ba? Di paras na mga ganito, mga plants na nandito sa gilid ko, ito yung mga kinakain ng mga insekto. Pero itong ating mga snake plant, parang anti-repellent siya. And I really love this snake plant. Katulad na ng sinabi ko sa inyo, isa din sa theory. I'm not sure if this is true, pero yung mga snake plant daw is nakakataboy ng snakes. So, since tapos na tayo sa care tips mga ka-jungle, tatalakay naman natin kung gaano ito kaswerte ang ating mga lucky golden snake plant o Sansevieria tansfiziata laurentii. Yan yung pinakamahirap i-pronounce yung kanyang mga scientific name. But, did you know guys, dapat daw tatawagin natin yung mga halaman sa kanya ang scientific name para at least ma-educate daw yung mga people of the Philippines. But anyways, so for today, I'm going to share with you mag-share tayo ng kaunting kaalaman dito sa ating mga snake plant when it comes to lucky perspective. Lucky perspective mga ka-jungle, ibig sabihin, this plant is a lucky plant, snake plant. Kung mapapansin nyo, ginagawa itong pampaswerte sa mga business. Tulad ng mga mall, katulad ng mga stores, nandun siya sa gilid ng ating mga stores. Diba? Nilalagyan nila ng mga red ribbon or nilalagyan nila ng magandang design sa ating mga snake plant. Kaya naman, I'm so very happy na doon sa may mga business, small business, naglalagay sila mga snake plant dahil hindi lang siya pampaswerteng aspect, but syempre parang nakikita natin na into nature tayo, into plants pa din tayo. So, yung ating mga snake plant na mga golden, ibig sabihin, nagbibigay daw siya ng abundance and prosperity dahil nga meron siyang gold sa kanyang gilid. So, mabilis po ang pasok ng pera when it comes to snake plant. Ang magandang pwesto dito sa ating mga snake plant o mga golden snake plant ay sa harap ng ating pintuan o sa south-facing window para pumasok daw yung ating swerte o buenas sa loob ng ating tahanan o sa ating maging garden na din. Dahil nga itong ating mga golden snake plant nagbibigay ng abundance and prosperity. Kaya naman ugaliin na meron daw kayo nito kahit isa lang ng inyong tahanan. In addition mga ka-jungle, according to NASA, ito daw yung top 1 air purifying plants dahil naglulusaw daw sila ng toxins sa hangin. Kaya naman napakaganda talaga ng ating mga golden snake plant. So ayan lang po ang ating snake plant for today, and I hope may natutunan kayo at nag-enjoy kayo in our care tips and maging sa pag-explain na din ng ating mga snake plant. So disclaimer lang, yung pag-aalaga dito, it will work for you guys sa mga sinabi ko or it will not work. Depende lang man po. Yan, kasi in my experience, sinishare ko lamang po kung paano naalagaan ko tong snake plant na to based sa aking na-experience. So maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.